Okay, the session is now being recorded. Okay, so I think we can now share my screen. Okay, wait lang. I will kunin ko lang yung aking panulat. Okay, so now our topic for today is all about the concept of, what do you call this? The electrical circuit, no? Introduction to electrical circuit. Kaya dito tayo, no? Total CPE kayo. Kinakailangan nyo, ito talaga yung mga pinaka-importante, no? The electrical elements. Pero focus muna tayo dun sa resistors. So resistor, what is resistor? That is the fundamental element in electrical circuit. We can use specified value, kaya may mga color coding tayo. Even the wattage rating. So anyway, discuss muna tayo, no? Wait lang. Ano ba ang resistor? Resistor is the fundamental element in circuit. So makikita mo dito yan guys, no, yung symbol na ganito, that is called a resistor. Usually, this is the value of a resistor. The job of the resistor is to limit the flow of current. So bakit? Ano ba yung current na yan, no? So i-discuss natin yan, no? Sa isang circuit kasi, halimbawa, ito yung electrical circuit. This is the symbol of a battery. Ito mahalaga ito sa CPE, no? Kasi you are computer engineering. So dapat meron tayong knowledge sa circuits, no? So this is an example, no, of a resistors, no, connected to a supply. Then this is a ground. Most likely, ito yung battery na polarized. Ito yung positive, negative. No? Ito non-polarized ang resistor. Ibig sabihin, pwedeng bali-baliktaran. Non-polarized. Okay. So now, as we already know that is non-polarized, ito we call it the ground. Yan yung negative. Kumbaga dyan nakalagay yung mga negative natin. Now, ang current kasi ganito, meron yung, ano, yung electrons natin, nagpo-flow yan. No? Nagpo-flow yan in this manner. This is the current. Now, alam nyo ba, ito tinawag din na calculus base, no? Ang current kasi, or symbol as I, is the rate of change of the electrical charges. Kung naalala nyo, ito yung electrical charges. Noted as Q. Okay? Kaya dQ over dt kasi rate of change. So ang current pala, maliwanag na ang current ay rate of change of with respect to electrical charges with respect to time. Now, if you will observe it, kapag kinuha mo yung kanyang ano, at in-integrate mo to both sides, makakakuha ka ng formula Q is I T. If you're familiar with this formula, ito yung ginagamit natin, no? Wherein Q is for the electrical charges, but in column. Yung I is in current, in amperes, no? Then T is in, yan yung time in second. So basically, ampere second. No? Yung formula ng Q is equal to IT. Okay? So importante yan. Ngayon, yung nag-limit ng flow nito, kasi tandaan nyo guys, no? The more na maraming electrical charges, the more na maraming current. Now, ang nag-limit niyan is the resistance. Yun ang trabaho ng resistor, to limit the flow of current.
So, paano natin nakukuha yan? Actually, sabi, used to control the size of the current that flows in an electronic or electrical circuit. And this is the electrical circuit na nagpa-flow sa atin. Okay, it can be linear, bilateral, no? Okay. By the way, ang unit ito is in ohms. In ohms yan, no? Okay? Sige, clear ko na ito. Okay, wattage naman, minsan ang watts kasi guys is in wattage, no? Mahalaga yan, no? Kasi kapag ang resistor mo medyo mababa ang watts, possible na masira yan, masunog, no? Ano ba yung mga formula? Sa power, meron kang I times V. So, ibig sabihin, yan ay ampere volts is equivalent. 1 ampere volt is 1 watt. Okay, ano pa? Ang 1 watt din, kung hindi ako nagkakamali, ang 1 watt ay equivalent din saan? Sa I squared times R. Kasi ito yung mga formula ng power. So, ibig sabihin, square ampere times ohm. Pwede ko rin sabihin na ang P natin is V squared over R or equivalent to volt squared over ohm. Yan yung mga katumbas ng 1 watt. 1 watt uh, ampere volt. So, yan yung mga katumbas. No? Ngayon, sabi, para ang isang resistor, malaman mo kung siya ba i-overrate o hindi. Check the wattage rating. Kaya may mga resistor na typical na may mga 1 watt, 1 half watt, 1/4, 1/8. So, depende sa amount of dissipation na kailangan mo. Kasi tandaan nyo, pag sinabi mong dissipation, means that the power is wasted since the resultant heat is not used. So, yun ang ibig sabihin, no? Too much heat can make the resistor burn, no? So, di natin, iiwas natin mangyari yun. Lalo sa mga design, no? This is what does the resistor, no? Ito yung fixed, actually, makikita mo rin yung symbol na yan, fixed value, or ito, usually ito yung mas popular nakikita natin. Ito naman variable. Example ng variable, meron tayong potentiometer, rheostat, or kaya makakita ka ng may ganito. Okay, that is called a used to limit the power or the current, no? So, yan ang trabaho ng resistor. Okay, next. Types of resistor. Meron tayong wire wound. Meron tayong ito yung example no, mga resistor. No? Although, magpo-focus tayo doon sa carbon composition resistor, no? So, pakita ko lang sa inyo yung mga example na ginagamit. Mga film type. These are the carbon film, metal film. Ito yung gagamitin natin, the carbon composition. So, it's made of graphite mixed with powdered insulating material, no? Join the two ends, metal caps with leads and copper wire, no? So, dito guys, may mga color coding yan. So, magko-color code muna tayo dito para malaman natin yung value, no? Okay, so halimbawa, no, sa case na to, okay, ito yung sinasabi ko kanina, there are two variable resistors, rheostat and potentiometer. Ito yung rheostat, potentiometer. So nakikita naman natin yan, no? Kapag ano na tayo, no? Okay, resistance, ito, kasi ganito yan guys, yung wire mo, for example, uh, gusto malaman yung resistance ng electrical conductor. Paano malaman? Ito, diameter to circular. Para malaman mo yung resistance ito, kung kaya ba niyang i-withstand yung kuryente using this formula.
Yung R is in ohms. Yun yung resistance. Ito yung rho, no? Yan yung ano eh, yan tinatawag natin na resistivity, no? Tapos meron tayong L na length in meters. Ito yung cross sectional area. So square meter. Okay? So yun yung ano. So basically yan yung mga kailangan. At syempre yung length. Ito yung length. Ayan, area. Ito yung type of the material. Kasi mayroong depende. Copper. May silver. No? May ginagamit tayo gold. No? Pero sa tatlong ito, alin ang pinaka-best conductor of electricity? Tandaan nyo, silver, the element silver is the best conductor of electricity. Pero hindi natin pwedeng sabihin na yan ang pwedeng gamitin kasi itong silver na to, masyadong mahal yan. So therefore, to determine the conductor na cheaper, doon tayo sa second. Ang second best conductor is copper. Mas ano to, cheaper compared to silver. Pero syempre, hindi tayo kabayan ng gold, no? Mas mahal to, gold, no? Pero ito, almost hindi naman nagkakalayo. So, tandaan nyo lang yung mga yan, no? Yung tinatawag natin na resistance. Then the type of the material of the resistance. Okay? Next. Ito yung sinasabi ko kanina. Tinan nyo guys, ang ito ay ohms. Ito ay ohm meter. Kung titignan mo to, length is meter. Ito yung meter squared. So, cancel, cancel, cancel. Diba? So, tama. Yun yung formula for the resistance, no? Titignan nyo, kung titignan nyo sa unit, no, ng ating resistance. Okay, so dito, let me solve those. Sabi, determine the resistance. Okay, wait lang. Yeah. So, ito yung R. Okay, wait lang. Hmm. Hmm. R is equivalent to rho L over A. So, if ever, no, kung hindi ako nagkakamali, meron tayong resistivity. So, ano ba ang resistivity of a copper cable, no? We can check, no? Wait lang. Check ko na yung email sa akin. Anyway, balik tayo, no? We have 1.68 ang resistivity, no? 1.68. Pero i-specify ko naman yan, no? Kapag tayo nag-exam ng face-to-face. Okay, multiplied by the length. So, ano lang natin itong 1.2 kilometer, dapat in meter din, no? So, meron ako 1 kilometer, 1,000 meter. I hope yan ay clear. Kasi kailangan natin ano no? Ngayon, ito naman, ang area kasi, dahil ito ay diameter, ibig sabihin, cross-sectional area. Yan pi over 4d squared. Kasi ang area natin is pi over 4d squared. So ano yung d squared natin? Diameter of 12 millimeter. Ano ba yung 12 millimeter? Siyempre, 1 meter, 1,000 millimeter. So, ano natin yan, no? Square-square pa natin yan. Kaya kapag check natin mabuti, let me, no, this with my calculator. Meron ata ako dito. Kung di ako nagkakamali, approximately din yan, magka-cancel tong meter-meter. Approximately 0.188 ohms. Yan din ang lalabas as the resistance for that particular problem. But take note, that is the formula. Okay, sana na naintindihan, no?
yung problem na yan na dapat makuha natin. Okay? Sige. So, any questions so far? Okay, next. Okay, ito hindi ko na muna masyado, no? Sa mga susunod na yung iba. Ang focus lang muna natin dito siguro itong ano, ito color coding. Yung iba di muna yung resistant muna. Saka, kasi may circuits pa naman kayo. Pero ito mahalaga to na matutunan nyo. Meron tayong, kung nire-record nyo kanina, doon sa resistor, halimbawa, pag chinek mo mabuti, may mga color codes yan. Halimbawa, itong unang tatlo magkakatikit. Okay, ito, no? So, ito yung most likely the first band, the second band, the multiplier, then the tolerance. Ngayon, kada band, kada kulay, may mga kulay. 0, 1, 2, 3 hanggang 9. So, wala, no? Ano lang sa tolerance. Pag silver is 10%, 5% sa gold. Sige, halimbawa, sige, no, magkano tayo ng value. Halimbawa, ang kulay ng resistor ay, let's say, green ito. Ito ay yellow. Ito ay orange. Ito ay gold. Okay. Yung first symbol ay green. Kung di ako nagkakamali, 5. Yellow ay 4. Ang orange ay 3. So, times 10 raised to 3. Plus and minus, gold, 5%, 0.05. So, kapag kinuha mo ito mabuti, lalabas dito na yan ay nasa 54 kilo ohms with plus and minus 5% tolerance. Ano ba ibig sabihin ng tolerance? Kapag ito ay nasira, pwede mong palitan ng 5% ito. Halimbawa, i-multiply ko yung 54. Kuha lang nga lang ako ng ano. Alam ko may calculator ako. Lang. Ito, meron akong calculator. Okay. Halimbawa, kukunin ko yung 54. No? Pag kinuha ko yung 5% yan, times the 0.05, meron kang 2,700. So, pag kinuha ko yung 5% ito, so meron kang 700. No? So, 54 kilo ohms plus and minus 2,700. Yan yung pwedeng maging tolerance. So, ano magiging tolerance yan? So, ito ay magiging 56,700 kilo ohms. Kapag yung mababa naman, let's say 54,000 minus 2,700, meron kang 51,000. So, meron kang range na parang 51,300 ohms hanggang 56,700 ohms. So, yan yung range na pwede mong ipalit kung sakali mang hindi ito po pwede. Kaya may tinatawag na tolerance. Nakuha ba, guys? Can you ano ba? Paki-ano nga, paki-thumbs up kung nakuha siya. Paki-thumbs up kung nakuha siya. Yung principle niya, no? So, yun yung, I think, na ano nyo naman siya, di ba? Kung, hindi ko lang kung naituro sa ito ng high school kayo. No? Pero uulitin ulit natin kasi lalo na kayo CPE, kailangan medyo meron kayong idea dyan, no? Okay, may bigay pa tayo ng halimbawa. I think meron dito. Ito mga 5-band code. So, ganoon din naman sa 5-band. Sa 5-band naman, yung first, ganoon din, kukunin mo yung red, halimbawa, 2. O ano itong orange, 3. Violet, 7. Pero yung black, 0. So, times 10 raised to 0. Tapos yung brown ba? Yan ay, hindi ako nagkakamali, plus 1%. No? Kung yan ay brown. No? So, kung titignan mo mabuti, meron kang, ang 10 raised to 0 is 1. So, meron kang 237 ohms plus and minus 1%. So, yun yung magiging sagot. Kaya ito yung sagot dyan. 237 ohms. No? Kasi nga, kinuha lang natin, no? Yung color code. Okay? Tingnan natin dito sa ano.
Next example, between the two values, should the resistor within color coding brown, black, o ano ba yung brown? Brown is what? Brown is 1, black is 0, brown is 10 raised to 1, plus and minus 10%. So lalabas dito, meron kang 100 ohms, plus and minus 10%. So ano ibig sabihin nun? So pag kinuha mo yung 10% ng 100, that is 10. So meron kang tolerance na 100 minus 10, 100 plus 10. Kaya lalabas dito, 90, ito ay 110. Kaya ito ang magiging tolerance, ito yung magiging range nung possible resistor in case hindi po pwede si 100 ohms. So yan yung example problem. Nakukuha ba guys? Did you get it doon sa color coding? Did you get it sa color coding? Paki-thumbs up nga. Okay, very good, no? So maganda nakukuha siya. Next. Determine the color coding of 47 kilo ohms having a tolerance of 5%. O paano yan, no? At yung 4 kasi yellow. Yellow kasi is 4. Automatic yung 7 violet yan. Dahil ito ay nakakilo ka, lagyan natin times 10 raised to 3. Tapos tolerance, gold. So ito yung kulay niyan, no? So ayan, no? Yan yung kulay nitong part na yan. Okay? Sana may nag-gets yung part na to, no? Ito hindi ko muna ninyan, no? Saka na to. Anyway, question bago tayo dun sa susunod. Kasi meron akong ipapakita by using Tinkercad. We can have, i-introduce ko kasi yung Ohm's law na tinatawag. Discuss ko muna yung Ohm's law. Ano ba yung Ohm's law? So alam na natin yung color coding. Although yung unang exercise natin related dyan. Sasabihin niyo yung mga kulay. No? Mamaya, no? Yun yung isa sa mga siguro parang first seat work nyo for the final topic kasi ito eh. Okay, halimbawa, no? Start tayo ng, pag sinabi natin Ohm's law, kumbaga, dito naglalaro sa formulang ito. The current is equivalent to the voltage over resistance. Tandaan niyo yan, no? Meron nga yung formula, kung di ako nagkakamali, yung triangle. Di ba? So, pag tatakpan mo lang, no? Kung ano yung mga gusto mong takpan. Hmm. Anyway, so yun, no? So, yun yung mga dapat yung maintindihan pagdating dyan, no? Ngayon, i-apply na nga natin sa circuit. Ito positive and negative V. Let's say 9 volts. Tapos maglalagay ako dito ng 1 kilo ohm. Ito ay 2 kilo ohms at ground. Anyway, ang tawag pala sa ganitong connection, ang tawag dyan is series connection or series resistance. Wherein kapag sinabi natin series resistors, interconnected ang mga resistor natin. So ngayon may nag-flow ka dito na current. Pag tinanong ka dito, meron kasi tayo mga rules. Sa series, yung total current mo, ito kasi total current eh. Equivalent sa current number 1, current number 2, current number 3, so on and so forth. No? Kapag naman total voltage, summation lang. Diba? So, V sub n plus that. Ganon din sa total resistance. Summation lang.
So, dyan umiikot. Okay, dyan umiikot. Tandaan yun. Ang constant dyan sa series circuit ay ang constant dyan is what? Yung current, no? Okay, halimbawa, no, kukunin ko yung formula. Let's say, I want to solve. Kukunin ko muna yung total resistance dito sa problem na ito. Meron kang 1 kilo ohm plus 2 kilo ohm. Meron kang 3 kilo ohm. Okay, ito yung total resistance. Ngayon, kukunin ko yung total current. We have V over T over RT. So, we have 9 volts divided by 3 kilo ohm. So, automatically, meron kang, kung di ako nagkakamali, yan ay uh, 3 milliampere or 3 times 10 raised to negative 3 ampere. So, yun yung magiging ano natin, no? Total current. So, ibig sabihin, may nagpo-flow ka dito na 3 milliampere sa ating circuit. Ngayon, paano kung gusto ko malaman yung individual voltages? Pwede. Tandaan nyo, by Ohm's law, V1 is equivalent to I1 times R1. Yung I1 natin, yan yung 3 milliampere. Ano yung R1 natin? Yun yung 1 kilo ohm. So, magiging 3 volts. 3 times 1. So, magiging 3 volts. Kasi kilo milli, magka-cancel yan. Ngayon, yung V2, ganun din. Pero I2, R2. Tandaan nyo, kung ano yung I1 mo, yun din yung I2 mo. So, 3 milliampere pa rin. Multiplied by 2 kilo ohms, meron kang 6 volts. So, kung i-check natin, dapat mag-equal yan. So, kung ang total voltage natin ay 9 volts, B1 plus B2, dapat magna 9 to. So, 3 plus 6, 9 is equivalent to 9. So, tama. So, ganyan yung konsepto ng series resistance. Nakukuha ba? Pakicheck, mamaya mayroon tayong simulation. Pakicheck nga. Kasi next week, padadalan ko na kayo ng ano breadboard actual breadboard para actual nating ano yung mga circuit. Actual tayong magsusolve. Ano nga, thumbs up kung nakukuha yung series. Kasi susunod, yan ang mag-face to face tayo Maglalab tayo, pero actual na may breadboard, no? Kaya yung pinaka-project ko sa akin, dito sa physics, is more on the siguro next week ko i-announce, no? Pero more on magpapailo kayo ng mga, kahit mga simple bulb lang, electricity lang. Yun ang ng physics kasi natin. Lahat kayo CPE. Para matutunan nyo yung series para napaka-importante niya, no? Okay? Sige. So, let's clear it. Mamaya ma-introduce tayong circuit. Okay. So, ngayon, okay na tayo sa series. Ngayon, meron tayong tinatawag na parallel. Ang parallel, parang ganito. This is a supply. O, positive, negative. Okay. Ito yung tinatawag na parallel. Ayan. Then we have this one. O, meron ka ditong R1, R2, R3. Then we have the total voltage. Now, dito guys, no, ang total voltage mo, constant yan, equal lahat yan sa bawat ano. Kaya mapapansin nyo, yung mga color reset natin, pare-parehas ng ilaw. Bakit? Kasi nakaparallel siya. Pag nakaparallel kasi, hindi nagbabago, no? Yung current ang nahahati. Mm. Tapos ito yung total resistance, no? Meron niyang ito yung formula. Take note of this formula, no? Ito yung formula, no? No? Tapos kapag naman, halimbawa, dalawang resistors in parallel,
gusto mo malaman yung total resistor sa dalawa, so this R4 and R5. So, yung total resistor natin, pwede mong gamitin to, R4, R5, R4 plus R5. Although, pwede rin yung isa. So, take note of that, guys, no? Yan yung ano. Ngayon, ito, may mga current ka dito. May I1 ka dito, I2, I3, so on and so forth. To. Pero, voltages are equal. So, lagyan natin ng value para makuha natin. Kasi ito ay 9 volt. Ito ay 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, 3 kilo ohm. Gusto natin hanapin ang total current. So, kukunin ko muna yung total resistance. So, gagamitin ko itong 1 over 1 kilo ohm, tapos 2 kilo ohm, 1 over 3 kilo ohm. Now, if you will notice, kapag di-divide natin ito, meron kang 1 over 1 raised to 3 plus 1 over 2 raised to 3 plus 1 over 3 raised to 3. So, meron kang 545.45 ohms sa akin. No? Meron kang, yan yung ating total resistance. 545.45 ohms. Now, kung gusto mo malaman yung total voltage, syempre, kung 9 volts yan, automatically 9 volts si V1, pati si V2 at si V3. Ayun, ba naiintindihan? Kasi nga parallel. Okay, kukunin ko rin total current. So, meron kang total voltage divided by the resistance. Yung total voltage natin is 9 volts divided by 545.45 ohms automatically. Kapag kinuha natin yan, di-divide natin, multiply natin sa 9 volts. Wait lang. So, meron kang 0.0165, no? Itin ko ulit. So, meron kang 0.0165 ampere. Or kung titingnan natin mabuti, 16.5 milliampere. So, meron kang 16.5. Kasi, paano naging milli? 1, 2, 3. So, meron kang 16.5 milliampere. So, yun yung magiging current, total current. Okay, so, meron ka ng total resistance, total current. Gusto mo na kunin yung mga individual. So, nakuha mo na itong mga individual. So, I1 na lang. Si I1, ano ba si I1? V1 over R1. So, kukunin ko individually. So, dahil meron kang 9 volts, i-divide ko kay R1 na meron kang 9 kilo ohm. So, ano magiging value? So, meron kang 9 milliampere. Ano naman si I2? Kay I2 kasi, kung mapapansin nyo, V2 over R2 ulit eh. So, 9 divided by 2 kilo ohms. Usually, meron kang 4.5 milliampere. At si I3 naman, B3 over R3, 9 volt over 3 kilo ohms. So, meron kang 3 milliampere. Now, ito guys, tingnan nyo mabuti, no? Pag check mo ito, pag inad mo itong mga values ng ating total current, at take note, alam natin na ito ay 16.5. Dapat mag-equal. Let's check nga, 9 milliampere plus 4.5 milliampere plus, ano yung I3 natin? 3 milliampere. So, kung kukunin mo siya, anong sagot? Di ba? Kung yung nagkakamali, 16.5 din. So, tama yung naging computation natin. Kasi nag-equal. So, yan yung method pag sinabi nating parallel connection. Okay? Naintindihan ba guys? Did you understand? Okay. Wait lang.
Ano ko lang yan. Okay, so, ano nga, lang nga, yan. Okay, yes, anong tanong? May te- yun yung formula nito. Kasi di ba naalala mo yung formula ng total resistance? 1/1/R1. Formula yan, 1/R2 plus 1/R3. Nakuha? So pag kinuha mo tong 1, inverse yan eh. Tapos 1/, yung makuha ang summation, inverse mo, lalabas 545. Nakuha ba? Okay, how about the others? Naintindihan ba? Kasi next week, actual natin gagawin, no? Pero ngayon, meron ako papakita sa inyo na simulation. Ito muna yung gagamitin natin, yung, ito freeware naman to. So gamitin nyo tong tapos try natin i-compute no, yung mga pinag-compute natin kanina. Gamitin nyo tong Tinkercad software. Although ito maganda sa microcontroller, pero ngayon pa lang, makikita nyo na ito pa rin ginagamit for simulation, no? Kasi maganda to for ano talaga, for simulation talaga. So, wait lang yan. Para makita nyo, no? Ito yung ginagamit for simulation. So, pupunta ako dito sa Tinker. I think dito sa circuits. Libre naman to, kaya pwede nyo gamitin anytime, no? Saan na ba yun? Aha. Okay, circuits. Login, educator. Kailangan may Google account lang kayo dito, no? Yun lang, Google account para magamit nyo siya. So, free naman siya. So, new design. So, wait nyo lang, no? So, makita nyo dito, yung platform na gagamitin natin. Ito na, no? So, now, as you can notice, pag sinerge ko tong all components, may breadboard dito eh. Ito kasi yung gagamitin natin, no? Ayan. So, pwede kang kumuha dito. Ano ba tong breadboard na to, guys, no? Dito tayo maglalagay ng connection natin, ng mga circuit. Ito, guys, yung isang diretsong ganyan, positive. So, ibig sabihin, connected lahat yan. Usually, itong last, yan yung, ito yung pang positive, no? Itong negative is negative. Okay, no? Okay, ngayon, kukuha tayo ng resistor. Punta tayo sa basic. Okay, resistor. Maganda to kasi simulator to. So, pag nilagay mo to, guys, ito hindi to pwede kasi, nakita niyo ba to? Yung isang yan, connect, yan, mga short yan. So, pag ganyan pagkabit, pwede mong right click mo. Pag, pwede mo siyang tawag dito. Ayan, i-ganito mo siya yan. Paikuti mo lang. So, ganito mo siya. Ito dito to shorted. Kasi magkaka-connect na yan, no? Ano ba ba? Yan, no? Gusto nating i-connect itong part na ito. Kasi itong circuit na ito, connect natin. Paano mag-connect sa breadboard? Kasi itong R1 ay 1 kilo ohm. Ito ay 5 kilo ohm. Mag-supply tayo ng 9 volts. Either by battery or power supply. Na mamaya, i-ano natin. Ngayon, dahil ito ay may resistor, ito ay, pag kinilik mo itong resistor na to,
Ayan, pwede ka magbago-bago ng resistor, no? So, kuha ka na lang dito ulit. Ayan, no? Pwede mong i-ano, pwedeng i-ganito. Bawa, pag ganito, i-gaganito mo lang yan. Ito, pwede mo ng ano yan, series to. Kasi bakit? Ano kung bakit? Yung dulo ng, ito kasi, ito yung ano eh. Let's say ito, babaguhin ko yung kulay ah. Gagawin kong 5. O, pag binago ko yan, ginawa kong 5, pagbabago yung mga kulay-kulay niya. O, nagbago, naging green, di ba? Okay, so nakikita nyo, no? Polar, na naman non-polarized yan, pwedeng magkabaliktad. Okay. So, mapapansin nyo dito, guys. Itong part na ito yon. Yan yung 1 kilo ohm. Kung mapapansin nyo, konektado to, di ba? So, itong circuit na ito, konektado dun sa paa nito. Kaya pwedeng nakaganyan. Ito yung 1 kilo ohm, 5 kilo ohm. Ngayon, kailangan ito magkonekta doon sa supply, no? So, ang pwede kong gawin dito, pwede akong gumamit ng jumper. Halimbawa, ito yung power supply natin. Okay, introduce ko na kayo sa power supply. Hindi ko lang alam kung may power supply sa school, no? Meron naman ata, no? Kung wala, battery na lang if ever. So, pwede kang maglagay ng voltage, 5 volts, for example. Ngayon, ito, no? Pwede ako maglagay dito sa positive para dadala ko kuha mamaya. Palit ako ng kulay. Gawing red usually. Tapos ito, dito ko ilalagay. Negative. Ngayon guys, tino nyo, no? Kukuha ako ng kuryente. So, syempre dapat dito. So, ilalagay ko dito yung positive. Kasi yan yung ano, yan yung supply eh. Tapos ito, yung negative nito nandito sa ano, kukuha ko dito. So, babaguhin ko lang yung kulay para na mag-ground. So, yan yung simple circuit ng series. So, kumbaga sa ano, ito yung supply na 9 volts or 5 volts or 9 volts na mamaya i-ano natin. Try natin i-solve. 9 volts. Tapos ito yung resistor natin na 1 kilo ohm. Tapos ito yung 5 kilo ohm. Ito yung ground. Kumbaga sa ano, ito yung 9 volts na supply, no? Yung isang dulo nasa 1 kilo ohm, yung isang dulo nasa 5 kilo ohm. Tapos ito mag-connect, may common connection. Kaya kung tignan natin mabuti, no? At yan ay i-run natin. Kasi pwede natin siyang i-run, no? Pwede kong i-adjust to, no? Ayan, no? Pwede kong i-adjust. 9 volts. Ayan, ilagay natin 9. Diba? Para, ayan. Current, let's say, 1 milliampere lang. Ayan. Mga ganyan lang common, no? Okay, so yan meron ng kuryente, no? Now, paano ko malalaman yung total current? Kinakailangan natin kumuha ng multitester. Tututuruan ko kayo paggamit ng multitester. Ay, wait lang. Ah, pwede. Sige. So ngayon, okay. So ngayon ang gagawin natin, dito tayo sa may, i-connect ko lang dito multitester. Okay lang sa inyo may online class lang. Okay, so ganito ang gagawin natin. Wala ko ng multimeter. Check lang natin. Tester. Ay, sana ba yun? Hanapin ko yung multimeter. Dito sa all.
Dito yung multimeter. Ay, ito, may multimeter. So, ito yung multimeter natin, no? So, voltahe, pwede mo, alam mo kung ano yung, ano yung measure. So, pwede muna tayo mag-parallel. No? Pwede mo itong i-flip-flip. Anong ko, hindi ako nagkakamali. Wait lang, yan. Pwede mo itong aha. Okay, so ito na yung positive. Lagyan natin dito yung positive. Para, ayan. Ay, i-diretso na natin. Sige, dito. I-measure nga natin tong part na to. Let's say itong positive dito. Tapos itong yung isa naman doon. Although pwede naman magkaano yan. No? Pero maganda ganito na pagbasa dyan. So, i-record natin, i-measure natin yung voltahe yung nag-flow dito. So, meron kang 1.5 volts na nagpa-flow dito. So, try natin i-compute. Kung talagang 1.5 volts. Alamin ko muna yung total current dito. Total current, 9 volts divided by 1 plus 5 kilo ohm. IT is equal to 9 over 6. So, kung di ako nagkakamali, ang total current natin ay 9 divided by 6. Meron akong 1.5 ampere, milliampere, no? Okay, now, dahil ang aking R1 ay 1 kilo ohm at ang aking IT, na yan yung aking I1, di ba, series yan eh, 1.5 milliampere. Pwede ko sabihin na ang B1 ko is I1 times R1. We have 1.5 milliampere multiplied by 1 kilo. So therefore, our B1 dito is 1.5 volts. So tama. No? Sige, i-try natin i-solve. Ano naman yung voltage sa B2? For the B2 naman, I2 R2. Yung I2 natin, syempre, dahil total series, 1.5 milliampere. No? Pero kapag minultiply ko siya sa 5 kilo ohms, check natin. Ano ngayon magiging dito? So, paki-compute din sa inyo, no? 5 kilo ohm multiplied by 1.5 raised to negative 3. So, meron kang 7.5 volts. Check natin. Kuha pa tayo ng isa pang multimeter. So, pwede natin ilagay dito. So, yan, no? Ibaliktad natin. Yan. So, I think dito ko ilagay yung positive. Ayan. So, iyan ako sa red para sa positive. Tapos sa negative ay dito. Ayan. Check natin kung parehas bang 7.5 volts sa black. So, pag nira natin to, o di ba 7.5? O, pag pinalitan mo yan, ay, ulitin natin. Na ano, pag niran mo ito, 7.5. So, pag inad mo to, 9 volts. So, yun yung ano, yun yung series circuit. Yan yung pag-measure ng series. Paki-ano ako kung nakuha. Paki-thumbs up nga kung nakuha siya. O, di ba? So, ganun lang siya, no? Okay, ano pang isang halimbawa? Ha. Okay, paano naman ano ng current? Siyempre yung current, hindi natin alam. Paano kung ano? Sige, no? So, ganito sa current. Ano ko lang tong ano.
Yan. Ganito naman sa current. So, puputulin ko muna itong mga, ano, para hindi kayo malito. Paano mag-measure ng current? Dapat na lalabas dyan, 1.5 milliampere, no? So, paano, no? So, tanggalin ko lang itong mga wire-wire na yan para alam nyo kung paano. Ngayon, ang sa circuit kasi guys, ganito, no? Kapag series circuit, kasi ito, no? Itong part na to. Ito yung 9 volts. Ito yung resistor na 1 kilo ohm. I-open mo yan. No, dito, open mo yan. Tapos dito, meron kang 5 kilo ohm. Saka ka lalagay dito ng ammeter in series with the circuit. So, ganoon ang gagawin ko. So, paano yun? Bubuksan ko. So, imbis na dito, pwedeng mangyari, alis ko muna to. Ang gagawin ko, so, tanggalin ko muna ito, yung isa. Kasi kahit isa lang naman, eh, ilalagay ko dito in series. Okay? Tapos, ilalagay ko dito sa kabila. No? Pwedeng dito ko na ilagay. Yan. So, makita nyo dito, kinonekta natin. So, dito yan, no? Tapos, maglalagay ako dito ng supply sa positive. Kulay lang natin, no? Ito, lagyan natin ng green lang para hindi yan. Ayan, green. Tapos itong ground dito. Ayan. So yan yung gagawin dyan sa part na yan. So ngayon dahil kapag nakakonekta na siya, may supply na, tapos ito naka in series, pwede mo nang i-run. Siyempre, ang gagawin natin dito, papalitan ko ng ampere, no? Ngayon kung may negative ka, babaliktarin mo lang. Possible na baliktad lang yung ano, yung pagkakabit. So dito natin siya lalagay. Yung positive dito na lang. O, lagyan natin red na. Then dito yung isa as the black. Then i-simulate natin. Ayun na, 1.5 milliampere. So kahit saan dyan, iisa lang naman ang current na nagpo-flow sa circuit. So that is why 1.5 milliampere. Ano nga, thumbs up kung nakuha siya. O, ganoon yung pag ano ng ano, series parent. Okay, so wait. So any question? So guys, no? Ganyan ang pagkuha ng series parent. Okay, so wait lang ha. Mag-share lang ako saglit.
Okay, so I think, narinig ba ako? Am I clear? Paki-thumbs up nga ako narinig. Okay, so ngayon, bigay pa ako ng isang example. I-clear ko lang itong mga to. Parallel naman, no? Paano naman sa parallel? Okay, i-ano ko lang to, tanggalin ko lang ito. Kasi next week, ano tayo, mag-actual tayo, no? Nagdadala kayo ng mga, padadala ko lang to sa inyo, mga gamit na to. Breadboard is resistor. Okay. Let's say a power supply. You will be connecting. So, i-ano lang ito. Okay. So, pag ganito guys, hindi pwede kasi shorted. So, kailangan nakaganito pa rin. Ngayon, kapag ko-connect ka in parallel, yung dulo sa dulo dapat magkakonekta. No? Ngayon, kung halimbawa, gagamit ka dito sa kabila, isa pang resistor, for example, no? Resistor to. Ayan. Okay, so pwede mong lagyan ng value. Gusto mo 100, gusto mo 6.8. Pwedeng ohms lang. Pwede, no? Okay, so ang gagawin mo lang dito, pag kinilik mo to, gaganitin mo. Ngayon, paano yung pag nakaganyan? So, magja-jumper ka lang dito. So, ja-jumper natin dulo sa dulo para magkaroon ng connection, no? So, ito connected na to. No? Ano ba, wala dito yung supply ko. Okay, nandito yung supply ko. Pwede natin gawin na, ano, kukuha ko dito ng positive. Kasi ito positive. Pero ito, i-jumperan ko doon na lang ako connect. So, itong ginagawa ko is pwede ito, no? Yung ganyan, no? Ganun din dito. Ito negative sa negative naman. Para madali nating i-connect, no? Okay, yan. So, yung negative negative konektado. Tapos positive positive magkakonekta. Okay, so ayun, no? So, napapansin nyo, negative, positive positive konektado, negative negative. Then ito, pwede na ako maglagay dito sa negative. Ayan. So ibig sabihin kung nandito yung source code, pwede na ako dumirekta dito. No? So kung ito yung aking positive, ayan, dito ako kukuha. Let's say i-read ko ito. Then ito naman yung sa negative. So makikita nyo dito, konektado na siya. Kapag diran ko, yan, meron tayong ano. Ngayon, pwede ko ng ano to, bawa ito. Gusto ko ng 9 volts, no? O 5 volts. Ayan. So 5 volts supply. Meron tayong 5 volts. Ngayon, pwede tayong kumuha dito ng ano, mag-measure ng ano, measure tayo ng ano, ng voltahe. So, nandito yung positive, dito ko lalagay yung positive. I-read ko lang ito. Then negative. Okay, then this is the negative. No? So, ngayon, makita natin dito, dahil naka-ampere tayo, lipat ko lang to ng voltage. So, 5 volts. No, makikita natin. Actually, pag select mo din resistance, so hindi pwede, no? So, voltahe lang, no? Okay, voltage. 5 volts. So, pag inangat ko ito, tumataas kasi nga in parallel. Diba? So, nakita nyo, no? Yan yung, ano, P. Ngayon, pwede nating makuha din yung resistance. Paano?
So, pwede tayo kumuha dito kasi kung nakikita nyo mabuti, pwede tayong kumuha ng ah iyaano ko dito sa may gitna. Ayan. Check natin dito, no? Kuha tayo ng resistor. Igigirin ko na lang kasi non-polarized. Ayan. Tayo natin nga sa resistors kung kaya. So, nag-e-error, no? Tayo nga natin taasan to. 5 kilo ohms yan. Okay, so hindi talaga, no? So, ibig sabihin, ah pwede tayo mag-measure dito sa kabila. Dito sa kabila, no? Ayan. Yung mismong resistor na yan, no? Okay, so hindi siya na measure dito, no? Pero usually, ang typical ano no, dito sa dulo na eh. Pero symbol tayo na may measure niya, no? Okay. Kapag binemeasure naman natin yung typical voltage, let's say, tingnan natin to. Ganito sa kabila. Ayan. Okay. So, dito lang muna tayo sa voltage. Okay, na-measure naman yung voltage. Ngayon sa current, paano naman sa current? Dito kasi sa current case eh. Kaya ito yung ating supply. Di ba ito yung ating circuit? Pwede mo i-open mo lang to. Pwede ka mag-open dyan. Halimbawa, itong part na to. Di ba meron ka dito ang resistor? So, pwede ka dito maglagay ng ammeter. So, paano natin gagawin yan dito? So, kung dito natin gagawin yan, bali, tatanggalin ko muna ito. Okay, so parang mangyari is, bago ko to i-connecta, so, let's say ito, ilipat ko lang ito dito. Yan. Okay, so tanggalin ko muna itong mga, ayan. Okay, so ngayon, no, kung mapansin nyo, bago ko kumonekta dyan, itong ammeter na to, no, kukonekta ko muna yung isa sa negative. Tapos ito lang i-connect ko dito. Ayan. Negative. Negative din. Ayan. Ngayon ito, ang gagawin ko dyan, no? Ah, or dito ko malalagay yan. Pwedeng ilagay ko dito, yung isa, tapos yung isa dito. Okay, so tingnan natin, no, kung may-measure natin in ampere. So pag in-start natin to, ayan, na-measure niya in 550 milliampere. So ibig sabihin, kung ang ating mga values, i-check nga natin. Halimbawa, yung aking total voltage is 5.50 volts. Yung total resistance, 1 over, let's say 1 kilo ohm yung R1 natin. Plus, ano bang value nitong pangalawa? Ang value nito ay 5 kilo ohm. So, 1/5 kilo. Then, plus 1/, tingnan natin yung isa yung value nito.
6.8 kilo. So, kukunin ko muna yung pinaka-summation dito. So, pag kinuha ko siya, 1 divide by 1 kilo ohm plus 1 over 5 kilo ohm plus 1 over, okay. So, meron akong 742.36 ohms. Yun yung total resistance. Ngayon, to solve for the current, total current muna. Tapos saka natin kukunin individual current. Uh, times 5.5. Meron akong 7.41 milliampere. Yun yung total. Meron akong 7.41 milliampere. Ngayon, para malaman ko yung mga values ng, kasi ang summation yan eh. Ang I1 ko is B1 over R1. Dahil 5.5, lahat yan 5.5. Kung di ako nagkakamali, ang 1 kilo ohm. So ito ay 5.5 milliampere. So tama, yun yung I1. For the I2 naman, we have B2 over R2. We have 5.5 volts divided by 5 kilo ohms. So, pag kinuha ko yan, divided by 5. So, meron kang 1.1 milliampere. Okay, and then to get for the I3, 5.5 divided by 6.8 kilo ohms will be divided by 6.8. So, meron kang 0.81 milliampere. Pakicheck kung tama. So, yun yung aking no? Okay, so yun yung aking, ngayon, pag inad ko yan, 0.81 milliampere plus 1.1 milliampere plus 5.5 milliampere. Meron akong 7.41. So, tama, nag-a-add. Ngayon, yung mini-measure ko dito, tingnan natin kung may nakuha tayo dyan. So, yung 5.5, ito yun, I1 tong na-measure ko. So, ito yung current sa I1. Kumbaga, kung titignan ko yung circuit, ito yung 5.5 volts. Yung ammeter na, yung nakukuha natin dito, no? Yung resistor natin dito, na meron kang 1 kilo ohm, meron ako dito ammeter na nakakakuha ng 5.5 milliampere. Papunta dun sa kabila na may 5 kilo ohm. Di ba? So, ibig sabihin, kung titignan mo yan at susundan mo yung flow, ito yung 5.5, ito yung 5.5 milliampere, ito yung 1.1. Di ba? So, most likely, ganun, no? Tapos kung meron ka pa ditong flow na nandito naman yung isa, yung pag kinuha mo yung ammeter mo dito, lalabas dito is 0.81 milliampere. So, ganun yung magiging flow natin. No? Kaya pag inad mo yung ating circuit, kasi ito din total current. Eh. Ang total current, ito yun yung 7.41 na kapag kinuha mo yung total, yan ang lalabas. Okay? Paki-thumbs up nga kung nakuha niyo siya. Paki-thumbs up kung nakuha. Okay. So, ngayon, no? Let me write yung no?
Ang magiging actually maging activities niyo mo, siguro sagutan niyo muna ito. Aha, ito ko ng classwork. Okay. Ito yung assignment. Ah, pang ilang seater na ba to? Check ko nga. Seater number one. Okay, isang seatwork pa lang pala. So seatwork number two. Let me write, no? So seatwork number two ay ito. So ang gagawin nyo dito, please determine the value of the resistance with the following resistor color coding. Okay, so dito sa number one, let's say red, yellow, and gold. Dito naman is blue, violet, green, and silver. Number three is orange, uh, tawag dito, brown, black, and brown, no? Then, yung pangalawa, determine the tolerance. Supposedly, uh, the value of the resistance, the resistor, no, was destroyed, and I need a replacement. The value of the the color codes of the resistor are as follows. Okay. So, red, green, blue, orange, and gold. Number two, red, gray, or black, blue, and silver. Determine the the value of the resistor. The new value, determine the value of the resistors, no, for replacement. Okay. So ito na yung may ano, tolerance, no? So yan yung unang seat work niya, no? So lagyan natin ito tagpa 25 points. Lagyan natin dito sa number 9. Number 10 yan. Although i-direct mamaya ilalagay ko pa yung ano, yung lagay ko na rin siguro yung PowerPoint. Wait lang.
Ohm's law, Ohm's law, no? And resistor elements. So, lagay ko lang yung power point. Okay. Hindi tayo sa... Okay. Saan na ba yun? Ito, electrical elements. Yan. Okay. So, tayo sa week 10 to 12. Okay, no? So, ito, no? Okay, so ngayon meron tayong may PowerPoint na tayo dito and sheet work. Ngayon, ang kinakailangan nyo dito, no, yung materials to bring sa ating week 13. Week 13, yan. Okay. So, ito yung series and parallel resistors. So, dito tayo magkakaroon ng laboratory. So, pagdadaling ko kayo ng mga resistor, no? Wait lang. Lagi ko yung mga component. Tayo sa week 13. Then, sa PPT tayo. Re-assignment, no? I think pang ilang laboratory na to? Is lab 1, lab 3. Okay, simulation. Wala. Laboratory number 3. Tinkercad simulation of series and parallel resistances. Okay. So ito yung instruction ko dito. Connect the following resistors uh, in both series and parallel using Tinkercad. Okay. So R1 will be 5 kilo ohms. R2 will be 10 kilo ohms. And R3 will be 20 kilo ohms. Yan. Tapos dun sa R2 natin, okay, connect in series. Ito naman, 1 kilo ohm. 10 kilo ohms. Yan. R2 is 20 kilo ohms. And R3 is 30 kilo ohms. Connect in parallel. Assuming the supply is 9 volts. So, dito i-comparison nyo, no? Ito yung task nyo. Task number 1.
Show your complete solution in written, no? Show your complete written solution. A screenshot or take a picture. Wait lang. Yan. So, ayan, no? Then yung task 2 nyo is use Tinkercad, no? To validate your written solution. Okay? Screenshot, no? The values shown in the multimeters. Okay, so yun lang naman guys. Yung sa lab 3. Ngayon, yung lab 4 ninyo, next week natin gagawin. Ay, ito sa week 30 yan. Then the lab 4, ito na yung actual natin gagawin. No? On-site construction of series and parallel resistors. So ito yung ibibigay nyo guys next week on June 7. So bring the following on June 7. O baka June ano pala to? 14 siguro. Baba. Sige, wait lang. Ay, sige, may concern. Check mo nga. Parang may concern. Oh, yes, Jillian. Hindi, group to group. 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 Oh. Group to group to. June. Yung ano lang, yung online lang yung individual. Pero ito is a group. This is a group activity. So, ilang groups ba kayo per ano? Ilang members per group? 5 to 7 members, no? Pwede na siguro. Sige. Pero pwedeng mas mag-exceed. So ito yung gagawin niyo, dadalhin niyo. Bring the following on June 7, no? So ito yung mga dadalhin niyo, no? Una, meron kayong siguro kahit mga 10 pieces of resistors of any values. Kayo na bahala, no? Pwede siguro 1/2 watt or 1/4 watt. Kasi pag bibili kayo, tatalingin kayo dyan eh. Okay, siguro 1/4 watt na lang para uniform tayo yan. Tapos, breadboard, kailangan nyo rin. No? At least one breadboard, no? Then, pwede naman kayong mag-iraman, no? Multi-tester or multimeter. Kailangan yan.
We need multimeter, multitester. Ano pa? Power supply. Kung wala tayong power supply, pwedeng battery na 9 volts na may battery clip. Hmm. Okay. Then, connecting wire. Kailangan nyo guys, connecting wire. Yung solid. Kasi mahirapan kayo mag-jumper pag walang. So, pero solid. Solid wire para pwede mong itusok sa breadboard. So, yun yung ating 10 pieces, breadboard, multimeter, power supply. Kung wala power supply, 9 volts battery na may battery clip and as well as the connecting wire. So, yun yung most commonly, no? Kasi magko-connect tayo ng series pair. May i-drawing ako circuit doon. Tapos yun yung gagawin nyo in series or parallel, no? So magkakaroon tayo ng on-site circuit construction ng series and parallel resistors. Okay? So lagay lang natin dito sa week 13 to 14. Group activity naman, 5 to 7 members per group. So para matuto kayo ng circuit connection, no? Kaya lang, i-ano ko lang ito. Laboratory, pang activity ba to? Activity number 1, okay. Then ito ay activity number 3. So pero mag-ano muna kayo? Mag-Tinkercad para masaan. Yung Tinkercad ano to? Tawag dito? Ano naman siya? Tawag dito, pwede kayo individual kasi ano naman to, online naman to eh. So yun yung ating activities, no? So possible na pag nagpa-quiz ako diyan ko na lang ilagay, no? Okay, so may tanong kayo guys. Yan yung ating buong session na gagawin natin by next week. Question. May katanungan pa ba kayo bago tayo tawag dito? Mag-dismiss? Wala na. So, stop ko na recording. I will stop the recording.